Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, ang Diyos noon ngayon at magpakailanman, ang Diyos ay gawa ng langit at lupa, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay, ang Diyos na karapat-dapat naming itaas, karapat-dapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, sa panibagong buhay at kalakasan na muli mong itinagkaloob sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Salamat po, Diyos, kung saan muli mong ipinahintulot na magkaroon ng banal na gawain dito sa tahanan ng Sister Jindra. Lobin mo, Diyos, ng pagpapala mo, ang mga salita mo, ang mga mensahe mo po sa araw na ito para sa amin ay tumimos sa aming buhay at ito'y magdala sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiya-siya. Lubin mo, O Diyos, anumang mensahe mo po sa amin ngayon ay matanggap namin ito ng positibo at pakita ito sa araw-araw namin buhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang tahanang ito na nagpatuloy na iyong gawain. Pagpalain ang lahat na narito ngayon. Pagpalain kami sa lahat ng aspito ng aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So ang ating pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 4, talata 35 hanggang 41. Sabi po dito, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang tumawid siya. May kasabay pa silang ilang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at inuutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Mga kapatid ko sa Panginoon, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos. So, pwede na po tayong maupo, mga kapatid ko sa Panginoon, sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang ating paksa ngayon ay why storm comes into our life. No? Bakit dumarating ang bagyo sa ating buhay? So, sino ba ang mga binabagyo ang buhay? So, lahat tayo ay dumarating ang mga unos o bagyo ng ating buhay. Amin po ba? Ayon sa ating binasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, pagkatapos nilang pakainin ang napakaraming tao, ang 5,000 katao, pinakain nila ng 2 isda at 5 tinapay. So pagkatapos nito, iniwan nila mga tao at sila'y tatawid sa kabilang ibayo. Subalit sa kanilang pagtawid, ang kasama mga alagad ay dumating na enkwentro nila ang unos o bagyo. Sinalpok ang kanilang bangkang, sinasakyan ng malalaking alon.
So, ang parting ito mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating paglalakbay sa buhay na ito, ay makakaranas talaga tayo ng mga bagyo unos ng buhay. Paglalarawan ito sa ating paglalakbay sa mundong ito. Amen? So ito, paano nga ba natin paglabanan ito kung tayo binabagyo? Binabagyo ang ating buhay. Kaya nga ang pamagat ko ay storm comes into our life. Bakit dumarating ang bagyo sa ating buhay? Dahil ang bagyo na ito, ang storm o unos, ano paman, ito naglalarawan ng ating mga dinaranas sa buhay. Yung mga pagsubok, iba't ibang sitwasyon ng buhay. So ito po'y paglalarawan nito at dapat titingnan natin kung bakit nangyayari sa buhay natin ang mga bagyo ito. Uunos ng buhay, mga pagsubok, iba't ibang sitwasyon. At ating titingnan, bakit ba o ano ang dahilan kung bakit dumarating ito sa ating buhay. Una, ng mga kapatid ko sa Panginoon, dumarating sa buhay natin ang unos o bagyo, sinasabi nating mga problema, mga pagsubok sa buhay na ito. Sa kabila na nasa gawain tayo ng Panginoon, sa kabila na kasama natin ang Diyos. Dahil dito sa ating pagbasa, makikita natin, kasama ang Panginoong Hesukristo ng mga alagad. So kasama nila si Jesus. Ibig sabihin pala, kahit na nakasama natin ang Diyos sa buhay natin ito, kahit na naglilingkod ka sa Kanya, kahit na kasama mo siya sa araw-araw mong buhay, di maiwasan, mararanasan mo ang unos o mga problema, pagsubok sa buhay na ito. Kaya ang una, ang dahilan, because of disobedience sa ating buhay sa kasalukuyan. Dumarating ang unos o ang bagyo ng buhay dahil sa ating mga pagsuway. Amen? Sa hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Saan ba natin ito makikita? Jonah 1:1-17, medyo mataas ito. No, sabi dito, sa lipi na Zabulon ay may isang lalaking Hunas ang pangalan o Jonas. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninibe, ang malaking lungsod, at pangalan mo ang mga nagtagaroon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. So itong si Hunas ay inutusan ng Diyos. Saan? Pumunta sa Ninibe upang ituro. Di ko nabasa ng napakahaba hanggang 17 nito. So sa kabuuan ng ating sinabing talata mula 1 hanggang 17 ng Jonah, ay pinapakita dito ang hindi pagsunod ni Jonas. Saan? Sa kalooban ng Diyos. Sinalungat niya ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga, sa paghindi niya sa pagsunod o paglabag niya sa hindi niya sa pagsunod sa instructions o kalooban ng Diyos sa kanya, dumating ang unos. Saan siya pumunta? Doon sa Tarsis ba yun? Iba ang pinuntahan imbis sa Ninibe siya. Pumunta sa isang lugar at doon, nung nasa dagat, naglalakbay sila, dumating ang bagyo unos. So, ano nangyari? Kapag ikaw o tayo sa buhay nating ito, hindi tayo maging masunod, mag-disobedience tayo sa kalooban ng Diyos, hindi natin maiwasan dumarating ang mga unos o pagsubok sa ating buhay. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. So, dumarating talaga sa buhay natin, sa kabila na tayo nandyan, sabihin mo natin, nasa Panginoon tayo, pero meron tayong mga tinatawag na disobedience. Kahit na nangalagad tayo sa Panginoon, kahit na naglilingkod tayo sa Diyos, minsan may mga bagay tayong hindi natin sinusunod ang ating Diyos. Amen po ba? So anong dahilan? Dapat wag tayong lumabag o wag nating labagin ang kalooban ng Diyos. Wag tayong sumalungat sa kalooban ng Diyos. Kasi dito sa kanilang paglalakbay, sa ibang salin, sa ibang panulat, o sa Mark, kasi hindi lang dito sa ating sa Lucas o sa iba pang nagsulat nito, o sa Mateo, sa kanilang paglalakbay, sumalungat sila
sa alon. No? Sa kanilang pagtawid sa kabilang ibayo, pagdating nila sa gitna, sinalungat nila. Kaya hirap na umusad ang kanilang bangka. So sa buhay natin ito, kapag sinalungat natin ang kalooban ng Diyos, hirap na hirap tayong makakausad. Hirap na hirap tayong makamit natin ang anumang gusto natin sa ating buhay. Kasi mahirap ang hindi tayo maging masunurin sa Diyos. Maging ilagay natin sa ating literal na pamumuhay. May kwento na nga ako, maaari na dinig nyo na to, kasi ilang days ko na rin ito in-example, na isang tao na nagpapacheck up sa doktor, at sabi ng doktor sa kanya, wala naman, simple lang ang iyong sakit, madali nating bigyan ng kalunasan. Ito ang gagawin mo, re-resitahan kita ng gamot. Inumin mo ito 3 times a day. Anong sabi nung nagpa-check up? Ang hirap po kasi malimutin ako. Di ko kayang masunod yung pag-inom ng 3 times a day ng gamot. Ganon ba? Sabi ng doktor. So ito na lang ang gagawin mo. Mas madali siguro. Kung hirap ka, malimutin ka sa oras ng pag-inom ng gamot, ito na lang ang gawin mo. Mag-exercise ka. Na madaling araw. Paggising mo na sa umaga, dapat mag-exercise ka. Naku, ang hirap ng dok. Mahirap sundin yan kasi ang sarap ng tulog ko. Ganong oras. Sabi naman ng doktor, ganun ba? So, ganito na lang gagawin mo. Iwasan mo na lang ang pagkain ng mga matatabang pagkain. Iwasan mo na lang yung mamantika para hindi lumaki o tumaas ang iyong kolesterol. Anong sabi naman ng nagpa-check up na ito? Dok, napakasarap pa naman ng taba na isaw-saw sa patis na may sili. Nahirapan din ako makasunod ng dok. Sabi niya ng doktor, ganun ba? Sige. Ang ginawa ng doktor, tumawag sa telepono. Tinawagan, sabi, hello, kumpare ko, ihanda mo nga isang ataol dyan kasi ilang araw na lang to. Ilang araw na lang to, matitig. Liligwak na ito sa mundo. hindi niya kayang sundin eh. Ang ano tawag nito? Prescription o resita. So, kapag hindi tayo marunong sumunod sa iniresita sa atin ng Diyos, sa buhay natin sa spiritual, ganun din ang mangyayari sa atin. Mamamatay ang ating spiritual na buhay. Amen po ba? So, napakahalaga na maging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit? Upang hindi tayo daranas ng mga bagyo sa buhay na ito. Amen po? Yun ang una. Ang pangalawa naman, anong dahilan? Dahil sa gawa ng demonyo. Because of the devil. Ang mga bagyo na dumarating sa ating buhay ay gagawa ng demonyo na pinahintulutan ng Diyos. Amen? Paano natin malalaman ito? Si Job na isang taong napakalaking tiwala sa Diyos. Si Job ay sinubok ng demonyo. Binagyo ang buhay ni Job. Namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang ari-arian, ang kanyang sariling katawan ay inuuod. No? Bakit dumaranas ng matinding pagsubok si Job? Dahil sa kagagawa ng demonyo na kung saan pinahintulutan ito ng Diyos. Basahin natin para mas maganda, maintindihan natin. Sabi dito, sa Job 1 o chapter 1, verse 1 to 22, may isang lalaking Job ang pangalan at nakatira sa lupa ng Uzi. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot siya sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. Ito ang anak niyang lalaki at 3 ang babae. Marami silang alila at siya ang
mayaman sa buong silangan. Ang tupa niya'y 7,000, 3,000 ang kamilyo, 1,000 ang baka, at 500 ang inahing asno. Ang mga anak niya'y lalaki ay alihalihing naghahanda sa kanilang bahay, at tuwing ay inanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matapos ang alinmang handaan, maagang nagbabangon si Job kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbabakas sakaling lihim na nilapastangan ng mga ito ang Diyos. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparuot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya ay mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpala mo siya. Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung di kanya sumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Nilipol ang mga anak ni Job at naubos ang kanyang kayamanan. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda sa mga magkakapatid. Di kaginsa-ginsay humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan, at sabi nito, kasalukuyan pong pinag-aaraw ng mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabiyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno, pinatay na po ang aking mga kasama, ako lang po ang nakatakas. Hindi pa ito makakatapos sa pagbabalita na may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, ang mga tupa at mga pastor ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita nito. May dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat na mga kaldiyo. Kinuha nila ang lahat ng kamilyo at pinatay ang mga pastor. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakakatapos magsalita. May dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak niya ay nagkakainan at nag-inuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lang po ang natitirang buhay. Tumindig si Job, inunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi si Yahweh. So ito may kagagawan sa mga pagsubok o mga alon sa buhay natin. Ito ay isang dahilan, kagagawan ng kaaway. Kagagawan ng demonyo o ni Satanas. So huwag tayong magtaka na dumarating sa buhay natin. Minsan anuman ang ating pagiging matuwid katulad ni Job. Sa ating pagiging matuwid, sa kabila na tayo maging masunurin din sa kalooban ng Diyos, dumarating pa rin sa atin ang mga unos o bagyo ng ating buhay. Amin po ba? So anong ibig sabihin? Maging handa din tayo sa ating buhay, lalo na sa ating pananalig sa Diyos katulad ng ginawa ni Job. Sa kabila ng bagyong dumating sa kanyang buhay, ay hindi niya pinagpalit ang Panginoon. Patuloy siyang nagtitiwala kay Yahweh. Amin po?
Ang pangatlo naman mga kapatid ko sa Panginoon, ang dahilan bakit dumarating ang mga unos o bagyo ng ating buhay, because of divine design. Dahil disenyo ito ng Diyos. Amen. Disenyo ito ng Diyos sa mundo at sa ating buhay. Ang bagyo ay disenyo ng Diyos upang linisin ang maruming kapaligiran. Bakit niya pinahintulutang bumagyo? Upang mawala ang mga polusyon o mga maruruming dagat na mayroon ng mga red tide. Kaya nga pag binagyo yan, naging malinis ang karagatan, maging malinis ang mga kapaligiran dahil tinatangay ng malakas na hangin. Amin po ba? At ano pa? Nagiging malinis ang ating pagkatao. Hindi lang ang kapaligiran ang magiging malinis. Sa disenyong ito na pinahintulutan ng Panginoon o disenyong ito sa buhay natin na magkaroon ng bagyo ay upang linisin ang ating pagkatao. Bakit? Kapag dumarating ang bagyo sa ating buhay, karamihan, yung bagyong literal, di ba? Yung bagyong literal, marami ang nagdadasal. Di ba? Maraming pumapasok sa ating cellphone. Prayer brigade against the storm na huwag matuloy ang bagyong ito. Huwag na sana hindi na lumakas pa. Ganyan, di ba? So tayo nagiging malinis dahil lumalapit tayo sa Diyos. Amen? So dapat, huwag tayong magtaka na tayo nakakaranas ng bagyo, ng buhay nito sa ating araw-araw na pamumuhay, sa ating paglalakbay sa mundong ito dahil disenyo ito ng Diyos. Kasama ito sa disenyo ng Diyos sa buhay natin at sa mundo. Amen po ba? Sabi nga dito sa ating binasa, sabi ni Jesus, kinagabi sinabi ni Jesus mga lagad niya, itong mga sa ibayo, kaya iniwan nila mga tao, sabi dito nga, yung mga, kasi katatapos nga, sinabi ko nga kanina, katatapos lang nila magpakain. Magpakain ng mga tao doon sa 5 tinapay at 2 isda. So sa pagdating nila sa laot, na-enkwentro nila ang unos. Bakit nga po ma-enkwentro dahil kasi ito sa disenyo ng Diyos sa buhay natin. Amin po ba? So kung anumang mga bagyong dumarating sa atin, huwag tayong mag-alala. Huwag tayong, ibig sabihin, huwag tayong matakot, manatili tayo sa ating pananalig at panampalataya sa ating Diyos. Amin po ba? So ang bagyo ng buhay ay hindi natin dapat, hindi natin maiwasan. Amen? Hindi natin maiwasan. Kahit na ulitin ko, nakasama natin ang Panginoong Diyos sa araw-araw nating buhay. Kasi ang iba, bakit dumarating sa amin ito, Panginoon? Minsan nagtatanong, minsan sinisisi ang Diyos. Naglilingkod naman ako. Kaya ba ako naglilingkod? Bakit nangyayari pa ito sa buhay namin? Diba? Sa aking nakaraan, i-share ko lang, nakaraang linggo o nung Sabado, mayroong recollection ng aking Area 5 sa mga kabataan. So, ito'y hindi ko pinasagot ni isang sintabo ang aking nasasakupan sa area. Sinagot ko po ito. Sinagot ko po dahil ito'y pangarap ko na maalagaan ang mga kabataan sa aking nasasakupan ng mga salita ng Diyos. Kasi napakarami mga kabataan na dapat nating alagaan po ang future na mga manggagawa sa gawain ni Shaddai. So ako nag-decide ako na wag silang paggastusin dahil ang nagreklamo sila. Brad, sunod-sunod naman ang gastos kasi buwan-buwan may mga activities. So sabi ko, sige, wala kang gastusin. Dahil ang pangarap ko ay sinamahan ng Diyos. Pinasweldo ako sa aking job. So hindi man ganun kalakihan, binigay ko sa Panginoon ng lahat. Kahit sabi nga ng aking asawa, ipadala mo na sa akin dahil sumildo ko na pala. So sabi ko naman, pasensya ka na muna sweetheart dahil hindi para sa atin ito, para sa Diyos, para sa gawain niya. Ganun ba? Sige, okay lang. Pero ito nangyayari. Pagkatapos noon na, planchado na ang lahat. No?
planchado ng lahat dahil maliit man yung aking salapi o natanggap na sweldo, hindi man ganun kalakihan, sinamahan ako, may ginamit ang Diyos na mga kasamahan ko sa YouTube na sumuporta sa akin. Nung malaman nila na ginagamit ko ang salapi ko, ang sweldo ko sa recollection, so tinanong ko rin naman sila, o baka gusto nyo mag-sponsor, samahan nyo ko. Willing sila, so yung mga kasamahan kong iba, nagbigay ng suporta. So, nagkaroon ngayon ng katuparan ang aking pangarap na yon. Subalit, itong aking asawa, nung planchado na ang lahat, biglang nagpasabi sa akin na nagpa-check up siya yung laboratory. Lumabas kasi 3 buwan na siya mahigit o 4 na buwan na siya na ang kanyang BP ay hindi bumaba. Bumababa na sa 140, over 120, 150, over 120. Na hindi pala niya sinasabi sa akin na ganun ang nangyayari. So ito ngayon, sinabi niya sa akin, nagpa-laboratory daw siya at mataas ang kanyang sugar, mataas ang kanyang BP, mataas ang kanyang kolesterol, mataas, maraming mataas. So kailangan pera. Di anong gagawin ko? Totoo lang, ipinagkatiwala ko sa Diyos. Sabi ko, hayaan mo si Clark, pagagalingin ka ng Panginoon. Kasi ang pera natin ngayon, nakalaan sa gawain ng Diyos. Pero sa totoo lang, pwede kong ikat yun eh. Kasi hindi pa nangyayari. Yung nasa 23,000 na perang aking kasama lahat yung mga suporta nila sa akin, sarili kong mga love offering sa 2 linggo na yun mahigit, sinama ko lahat. Pwede kong ikat na baguhin ko ang programa. Pwede kong sabihin na lang, si Sir na lang magtutok sa recollection. Wala na si Arvin, wala na ako. Wala na rin yung mga preacher na aking in-invite. So, subalit, nagdesisyon ako tuloy sa kabila ng pangyayari. Tuloy. Sabi ko na lang, kung ano may, kung sakaling may matitira, ito ang ipapadala ko sa iyo. So yun, anong ginawa ko? Nag-relax ako. Di ako nangangamba, dahil may Diyos ako. Nananalig ako sa Diyos na aking tinatanggap sa buhay. Amen? May siya dahil ako makapangyan. At ang paksa ko nga nung Sabado, how big is God? Gaano ba kalaki ang Diyos? Na ang Diyos natin, mas malaki pa sa ating mga takot, mas malaki pa siya sa ating mga problema, mga pangangailangan sa buhay. Mas malaki siya sa lahat. Kaya bakit tayo matatakot? Diba? Mas malaki siya laban sa mga sakit at karamdaman niya. Kaya sabi ko, siya pagagalingin ka. At ito na nga, mula nung matapos ang gawain, kahapon, at ngayon, maganda na raw ang kanyang BP, naging 120 over 80 na lang. So, purihin ng Diyos. Amen? So, di natin maiwasan na tayo babaguhin. Kahit sabihin man natin, nangalagad tayo sa Diyos, kasama natin si Kristo sa buhay natin. Katulad ng mga alagad na kasama na nila ang Panginoon sa bangka, pero sinasalpok pa rin sila ng unos. Paglalarawan ito sa buhay natin, sa paglalakbay natin, na kung saan hindi pa rin natin maiwasan ang mga bagyo ng unos na sa buhay. Ang ating gagawin lamang, manatili tayo at manalig sa ating Diyos. Ipagkatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? So ulitin ko ang ating paksa ngayon. Bakit dumarating ang bagyo sa ating buhay? Unang-una, ito yung mga puntos na naging dahilan sa mga bagyo at unos na dumarating sa ating buhay. Yung una, yung disobedience. Yung hindi tayo marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang pangalawa ay kagagawa ng demonyo na pinintulutan ng Diyos. Sinusubok tayo ng Diyos din kung gaano katatag ang ating pananalig pananampalataya. Amen? At ang pangatlo, ito nga po, dahil disenyo ito ng Diyos sa buhay ng tao at sa mundo. Nandyan ang bagyo, unos, upang linisin unang-una ang ating pagkatao. Sa literal na bagyo, linisin ang ating kapaligiran. Amin po ba?
So ito lang po ang aking isang ibagi sa inyo ngayon sa oras na ito. At tumayo na po tayong lahat. Pigit natin ang ating mga mata at anuman ang inyong mga naranasan ngayon, ipagkatiwala natin sa Diyos ng lahat. Dahil ang ating Diyos na makapangyarihan ay nandiyan dyan. Minamasdan ka lang. Tinitingnan lang niya. Sa ating binasa, natutulog ang Panginoon. Pero ang ibig lang niya makita sa atin na tayo manatili na magkaroon ng pananampalataya. Sabi niya sa kanyang mga lagad, wala ba kayong pananampalataya? So sa ating buhay, anumang mga sitwasyon na ating nararanasan, patuloy lang tayo mananampalataya sa ating Panginoon.